Hi, Pangga. Energy FM. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Energy! Oy, Kiko! Ano na, Papa Jackson? Kamusta ang inyong Friday? Ang aking Friday ay makulay. Makulay? Bakit? Makulay, marami nangyari. No? Bakit? Paano naging makulay ang Friday mo? Basta, ba't ka ba nangingialam? Kanya-kanya na naman yan ng Friday. Sa makulay Kamusta ka lang? Masama na ugali mo kahit kailan. Anong masama ugali? Sinagot ko lang naman. Makulay nga tapos nagtatanong ka pa. Yan ang hirap sa'yo, hindi ka makontento kasi. Wow! Nagkaroon ng issue. Tapos hindi ka makontento, sinagot ko na lahat. Gusto mo pa, may mga paliwanag pa. Masaya naman yung Friday ko. O kanina yung programa, masaya ko namang naitawid. Ayan. Tapos, ayun nga. Tapos nakatulog naman ako ngayon. Wow, congratulations, di ba? Bakit kaya ganun na? Pag bata ka, pag pinapatulog ka ng nanay mo, nagwawala ka, ayaw matulog. Kasi gusto mo maglaro tanghali, di ba? Pero ngayon malaki ka na, gusto matulog, wala kang panahon. Wala ko. Kung pwedeng bumili, no? Kung pwedeng bumili sa mga drugstore na mga ang tulog, kung meron gano'n, meron. Tulog? Hindi naman tulog, pero pwede mong bilhin. Hindi, pwede mong bilhin ngayon yung, meron ganyan sa mga tartits lang yata. Yung didextrose kanila. Tapos makakatulog ka? Hindi ka makakatulog. Parang 1 hour ka nakadextrose, parang gano'n. Tapos katumbas mo 8 oras sa tulog. Talaga? Yung mata mo lang hindi nakapagpahinga. Pero yung katumbas ng lakas mo, gano'n din. Pero mahalaga na nakakapagpahinga yung mata. Diba, it really helps yung ano ka lang. Yung ko, wala ka naman mata eh. Bakit ba nag-reklamo ka? Meron! Hindi mo lang makita. Napaka-judger mo sa mata ko. Na parang hiniwala ng blade. Oo nga, hindi. Yung nakakatulong yung kapag... Gilite. Ha? Gilite. Ano Gilite? Ayun ang basa. Gilite. Sabi na nanay ko, Gilite. Sorry, ang gamit ko is chic. Dalaga ka na, bro. Hindi! Hoy, ito nga, yung pag nakapikit ka lang, di ba yung natutulog ka, no? Tulog ka pero hindi ka naman talaga natutulog, nakapikit ka lang. Yun lang, nakapikit ka lang. Buhay diwa. Buhay diwa mo, nakakapagkwentuhan ka pero nakapikit ka lang. Okay na yun. Okay na yun, pahinga na yun. Yung mata mo kasi mahalagang nakakapagpahinga din. But there's another way of achieving yung katumbas ng 8 hours na tulog. Yoga. 30 minutes na yoga. Well, sabag, hindi ko pa na-try mag-yoga. Diba nasa utak mo na naman, Brad? Diba? Pasirawan ano naman? Yoga lang naman, di ba? Di ba minsan malaki yung yoga? Hindi. Malaki, di ba? Yung ano ba sa... Malaki yung area, tapos ang dami nag-yoga, di ba? Hindi, kung saan inaabot nila yung tip ng daliri, inaabot sa may dila. Hindi ko alam kung ano yung yoga ba tawag doon? Yung meditation. Yoga, yun nga yun eh. Some sort of meditation yung yoga, no? So, hindi nagagagalaw. Para sa nag-exercise na, parang finish lang yung galawan. Para ka daw nakatulog ng 8 hours. Talaga? Yung yoga? Yung pahinga mo, yung relaxation ng muscles mo. It's as if natulog ka ng 8 oras. Saka yung meditation niya. Alam mo na, speaking of meditation, naalala ko yan nung sa Coral Days, no? Meron kaming... Coral, di ba yung kulungan ng baboy yan? Hindi yan yun. Coral yung singing, gano'n, coral singing. Sorry. Pag ako talaga... So yan, no? May meditation kami, may pagpikit pa. So sinunod ko naman. In fairness, inhale, exhale lang. Para ako nag-exercise kasi naglabasan yung mga pawis ko. Talaga? May ganung, sabi ko, social. Nakakapayat ba yun? Hindi ko alam, wala namang nangyari. Huli kang pamikit, nakaisip kong pagkain. Pagdilat ko, nagkaya ako sa restaurant eh. Diba, nagutom ka pala. Ay, nako. Batiin natin lahat ng mga nilalangha na kalagitnaan ng taon ngayon lang tutupar yung kanilang New Year's resolution. Na? Magpapayat. Magpapayat? Bakit? Di ba sir, pag New Year, di ba? Meron mga resolution, pero mid-year mo na ginagawa yung resolution mo. Hello po, yan. Hindi. Yung ngayon, may maraming ganyan. Ba? Maraming kasi ganyan. tinatamad pa ganyan. Ang hirap kasi talaga pag sisimula, di ba? Maraming bagay na ang hirap simulan, pero pag nasimulan mo na, dire-diretso na. Para mag-move on. Ha? Pag-move on yan, pwede rin yan, di ba? Mag-gym, di ba? Yung magpapayat. No? Ang tagal-tagal, bukas na lang. Nakailang bukas ka na, di ba? Pero pag nasimulan mo na... Parang ikaw. Ha? Oo, ako nga. Nahihirapan na ako magsimula. Nalayo pa tayo. Kaya nga eh. Pwede namang iba yung example, talagang ako pa. Talagang ako pa eh, no? Ay, naka. Saka ano pa ba? Marami, basta gumawa ng essay, lahat. Ano yan? Essay. Sa bagay. Bakit marunong ka bang gumawa ng essay? Yan ang strength ko. Wow!
Yeah, totoo. Strength. Oo. Ako, ang strength ko, bubuhat ng 2 kilong bigas. 2 sako, ganyan. Hindi sa pag-aaral. I like talaga, essay. Essay writing. Ang hirap kasi. Ayun talaga yung strength ko. Ang hirap mong simulan. Dapat simula pa lang, pak na. Yung tipong simula pa lang, gigradean ka na kagad ng matindi-tindi. Maling-mali sa akin yan. Talaga. In the world full of blah blah. Yan. Yan yung ano mo, di ba? Di ba? Pwede mong umpisahan sa ganun lagi. Kailan lang, pinasulat ako ng aking daughter ng essay. Talaga? Sabi niya, assignment niya? Sabi niya, sumunod ka ng essay para makita ko lang paano gawin. So anong in-essay mo? So, ang ginawa ko, nagpunta ko sa kotse, nagkulungan ko doon, tapos tinype ko sa cellphone. Okay. Tapos pinadala ko sa anak ko. Anong topic mo doon? Greenhouse effect, ganyan? Parang gano'n, nature, about environment. Diba? Tapos, eto malapit na part. Nag-reply naman si daughter. Ano sabi? Sabi niya, wow, yan lang ba ang kaya mo? Wow! Iba pala. Pinadala niya ako ng gawa niyang essay. Okay. Bigla ako nahiya. Sabi, talaga? Iba na generation ngayon. Talaga? Highfalutin na mga bata ngayon. Iba na si Klongerks. Ay, naka. Uy, mga pangga, welcome to the show. Friday evening po ngayon. Kabili niyo ba ang inyong lingkod? My name is Papa Jackson. Ako po si Kuya Chico. Sa programa, Hoy, Gabi na! Umaga na. Iba na pala. Iba na pala. Ang programa wala na mga katorya-torya, mga pangga. Oo nga. Wala na mga agenda. Ewan ko. Hindi ko maintindihan pag Friday, ang daming tao dito. Oo nga. For some weird reasons, ang daming tao dito pag Friday. Kompleto dito, ha? Oo, babae, lalaki, bading, tibok, welcome po lang. At saka nagsisimula pa lang ang gabi. Nagsisimula pa lang. Hello. Ang dami mga beshi cakes dito. Nagsisimula pa lang ang gabi natin. Mamaya parami pa yan ang parami, no? Welcome po sa inyo lahat, mga pangga. Mamaya pag-usapan natin yung mga topics na, yung mga topics sa lipunan natin. Pero umpisa natin sa mga, halimbawa, umpisa natin, Chico. Meron akong meron akong tanong sa iyo ngayon. Sige, may sagot ako dyan. Tungkol to sa parking. Okay, parking. Anong masasabi mo sa mga tao? Kasi kanina may kachat akong kaibigan. Okay. Anong masasabi mo sa mga tao na may mga lugar na agawan ng parking? Dito Ortigas, halimbawa Ortigas, di ba? Ang gagawin nung isa, tatawagin niya yung friend niya. Uy, pare, may parking ba diyan? Tumayo ka sa parking spot, i-reserve mo. Nabibuisit ako diyan. Ba't ka natayuin ka naman sa sasakyan? Buti sana kung, di ba? Buti sana kung may bumper ka, di sige. Kahit malaki pa yung bumper mo, magtatayo ka dyan, wala akong pakialam. Sasakyan ka ba? Alam mo, ginagawa yan. Nabubuisit talaga ako dyan sa mga ganyan. Alam mo yun, nagpapark ako, parang, nakatayo talaga siya doon, no? Sabi ko, bakit po? Sasakyan po ba kayo? Ganyan. Sinave ko na to eh. Hala. Maraming gumagawa ng ganyan. Hindi ko maintindihan ang logic nun. I witnessed that firsthand. Dito lang yan sa Pilipinas nangyayari. Couple of years ago sa MOA, sa by Seaside. Ano ba yung buffet? Buffet 101? 101. At saka hindi, marami. Diba, nasa kalsada pa yung sasakyan ng mag-anak. Oo. Pinababa niya yung anak niya. Yung anak niya ng mga 9-10 years old, pinatawid niya sa parking doon. Para siyempre pipili ka papasok, di ba? Pero pag tao pwede maglakad na. Correct. Yung anak niya, nakatayo doon. Tapos atrasan na ibang sasakyan. Diba? Kaya sinabi niya anak niya, wag kang alas dyan anak. Atin yan natin yung parking. Diba? No? Yan ang ginagamit nila. Hindi, it's either bata or matanda. Ay, nako. Napansin mo ba? It's either bata or matanda. Buwisit talaga ako. Diba, pwede bang, hindi ko alam kung pwedeng isa batas to. Pwede bang, nako ha, pag ako talaga naging presidente, hindi ako pwede maging presidente talaga. Yung mga ganyan. Pwede bang sa lahat po ng mga gumagawa niyan rule, no? Na, pwede bang maraman yung gago kayo, magago yung mga hindi totoo lang, di ba? Asal gago, no? Nakakabwisit. Asal pangit. Pwede ba? Di ba? Maraming natamaan. Pangit na. Totoo, di ba? Ano katarantaduhan yan? Only the Philippines. Totoo yan. Ngayon, dito ko lang yan nakita. Tama, maganda isa batas yan. Ito pa, pangalawang anong masabi mo sa mga barangay na walang habas maglagay ng humps? Hindi, diba? Ang paglalagay naman ng humps ay for safety, diba? Para yung mga sasakyan ay hindi rumaragasa, di ba? Hindi mabilis. Exactly. Kaya sa lang, unang-una sa lahat, hindi mo kailangan gawin ng humps kung meron tayong disiplina sa speed limit or speed zone. Di ba? Pero minsan, di ba dapat, kung maglalagay kayo ng humps, dapat lagyan natin ng matinusukat ang humps. Correct. Yung hindi makakasira. Grabe yung minsan yung pag-humps, kwadrado. Yung humps, no, di sasampa yung una mong yung gulong, no, yung sa harapan. Pagsampa sa gilid,
pala! Nahams ako, di ba? Di ba? Tapos hindi ka naman pwedeng umotso yung pagilid kasi masikip, di ba? Di ba? Hindi ko May maintindihan. mga ganyan. Hindi naman standard. Dapat standard yung Dapat standard. Di ba? Yung mga tipong hams laki ng CCP complex. Yung hindi totoo, slope siya. Dapat sloping ang hams. Tsaka dapat naman, alam mo yung may pintura ng malaman mong humps yan kasi... Ito yung malupit na part. May mga pagkakataon pa nga, di ba na minsan hindi na nagpapaalam sa barangay chairman, kanya-kanya kasi may... Kanya-kanyang lagay, di ba? Parang sa isang, in one stretch of road, may makakita ka na siguro mga 7 humps. Teka lang, tol, ano to? Ang ayos-ayos ginawa ng gobyerno yung daan para patad, tapos gaganyan, alagyan nyo ng humps. May mga ganyan lugar, ang daming humps. Yung, di ba? Dapat nire-regulate yan ng gobyerno. Dapat, yan, halimbawa, humps regulation, tama. Yan, dapat in every 500 meters, wala, not more than 1 hump. Oo, correct. My humps. Oo ha. Di ba? Totoo nga. Totoo naman talaga. Tsaka kasi nakakasira din kasi ng ano. Tama. Ano pa yung mga pwedeng isang batas na wala pang batas ngayon? Yung ano lang, yung mga petty-petty lang. Wala. Pero paglaban ko pa rin yung mga leave ko. Paglalaban ko pa rin yung mga leave ko hanggat hindi na isa sa batas yan. Ano yung mga leave mo? Ano? Broken hearted leave. Bakit? Hindi, emergency leave mo na yun. Hindi pwede. Hindi yung emergency. Vacation leave mo na yun. Sarili mo na yun. Hindi yung vacation eh. Broken hearted ka, hindi ba vacation? Hindi naman nag-enjoy ka vacation. Ba't ako nagagalit? Di ba? Meron daw ganun sa call center eh. Hindi, ngayon na lang. May di ba kinuwento ko nga sa'yo last time? May agency, merong kumpanya na gumagawa na niya. Natuwa nga ako. Parang, pwede mo siya i-avail twice a year. Di ba? Si Kuya na in-interview, di ba? Na-avail niya. Na-avail niya. Okay lang yun. Actually, sa dating meso kong call center, ang leave naman, birthday leave. May mga ganyan, di ba? Birthday leave. Doon ko lang narinig yun, birthday leave. Birthday leave. Alam ko na birthday S. Birthday shot. Kasi di ba, magyaya ka eh, birthday shot yan. Birthday shot. Meron nga, Baguio leave. Ha? Baguio leave. Huh? Baguio leave. Hindi ba, dapat yan yung emergency leave. Calamity leave. Ayos ka eh, no? Mas binigyan mo ng weight yung broken kaysa yung sakuna. Emergency. Bakit totoo naman Hindi ba? Emergency yun eh. Calamity leave. Calamity leave. Emergency. Trauma leave. Huwag ka na kayo magtrabaho, no? Bakit? Trauma leave. Di ba? Ang dami mong gustong di ba? Kasi bakit hindi ka naman talaga makakapagtrabaho kapag masakit yung puso mo, di ba? Nung isang araw, meron akong binabasa yung mga walong tanong na hindi pwedeng tanungin sa iyo pag nag-a-apply ka. 8 tanong na hindi pwedeng itanong sa iyo pag nag-a-apply ka. Kasi it will fall under discrimination. Talaga? Oo. Talaga? Oo. Sige nga. Sige, anong... Teka lang, hindi ko alam kung na-save ko. Hindi ko yata na-save eh. Pero kasama doon yung hindi pwedeng tanungin sa anong religion mo. Okay. Hindi pwedeng tanungin. Kasi hindi pwedeng maging bearing yon kung tatanggapin ka o hindi. Hindi pwedeng tanungin ka kung married ka or single ka. Diba? Hindi pwedeng tanungin ka kung ikaw ay religion, yung marital status, hindi pwedeng tanungin. Hindi ka pwedeng tanungin kung... marami hindi pwedeng tanungin. 8 na hindi pwedeng tanungin kapag ka. Sa bagay, alam mo, totoo naman din yan, no? Kasi, ayun. Sige na nga, next topic na nga lang tayo. Bakit totoo ba? Hinahanap mo ba yun? Pero totoo naman din yan talaga na parang dapat hindi mo na itap yung ganyang bagay na yan dahil para saan, di ba? Wala namang sense, no? Kaya ganyan. Hello? Uy, nakanta ba si Katrina? Ayan, kaklase namin ng college. Nasa Uber daw siya ngayon. Hello, Katrina. Mabuhay ka, ha? Naka 106.7 daw yung yung Uber. Uber. Actually marami yung mga Uber tsaka Grab na even sa umaga din sila yung mga nakikinig sa atin. Hello po ha. Eto maganda, suggestion ni Lara. Kaya nga Lara tuloy ni Lindsay. Si Linday. Sexy time leaves. Diba? Yan, sa'yo nang gagaling talaga dito, Lindsay, no? Pagkalaswa. Sexy time leave, pero pag magkakausap tayo dito, tas ganito yung mga topic natin, humahawa ka dyan sa... parang humahawak siya sa dibdib niya, parang nabaviolate siya. Tapos nanggagaling talaga sa ito.
Yan, ganyan kaya. Ito naman tapos, sexy time leave, nakita ni Jimbo, no? Nag-react naman. Sabi niya, yan. Diba, napaghahalataan nyo eh. May tango yankee ka pa dyan eh. Sabi ni Lindsay Diwag. Pwede naman yon, totoo. Hindi, it will fall. Okay? It will fall under Kati leave. Hindi na pwede. Kati leave, isa yan dun sa mga leave. Optional na yan, Kati leave. Diba, sumakay ka ng jeep. Pagkatapos, dapat nga, ganun, alam mo, dapat nga hindi pinapalagan yung mandatory leave eh. Yung ano yan? Mandatory. Halimbawa, yung pipilitin ka na mag-leave. Pipilitin ka mag-leave para hindi ka bayaran. Yung mga ganyang kumpanya talaga, no? Dapat hindi pwede. Pero hindi ko yung naranasan. Kasi ako yung basta yun, pipilitin ko, mag-leave ka na. Hindi pwedeng hindi ka mag-leave. Kasi, basta, kailangan pilitin ka nila mag-leave. Kung nakakatuwa naman, mayroon palang nag-exist. Kasi, halimbawa, mandatory leave. May mga kumpanya na pag hindi mo nagamit yung sick leave mo na isang taon, it will be converted to cash. Okay yun, oo. May mga kumpanya na pag vacation leave naman hindi mo nagamit, it will be converted to cash. Ay, hindi. Sick leave yata ngayon ang kino-convert. Depende sa kumpanya. Hindi na yung vacation leave. Sick leave na yung kino-convert. Depende sa kumpanya. Tama ba? Sick leave na. Sick leave na daw. Sabi ni Beshi Cake. Sabi ni Beshi Cake. Oo nga, sick leave na, hindi na VL. Convert ko. Ayan nga, oo. Tama. Hello po sa mga mahilig. Hoy, Linda, ano bang ginagawa? Nakauwi ka na ba? Kaya nga eh. Nako ha. Uy, tawag sa amin dali 721-2429 721-2429. Kaya chika singit ko lang ito. Watch for me the genius Jan Santos and dental diva Kakay Bautista. And introducing Spligadik in Live, Love, and Laugh, directed by Joaquin Pedro Valdez this August 12, 8 p.m. and August 13, 3 p.m. at the Ceremonial Hall, Marriott Grand Ballroom. Tickets are available at all Ticket World outlets and Resorts World Manila box office. Live, Love, Laugh is presented to you by RW Manila in cooperation with Ultimate Shows Incorporated. Maligayang pakikinig po. Hello po sa lahat ng mga nakaantabay sa akin, sa atin, 721-2429. Yan po yung number na pwede nyo tawagan. Babati po na yung mga 2 a.m. na po naman gagawin yan. 72124. Babati lang kayo muna. Kaka-intro lang namin. 7212429. Oy, hindi maulan ngayon ha. Ilang araw na. Ayan, ilang araw na. Oy, anong ilang araw na? Tatlong araw na hindi umuulan, oy. Oy, hindi ah. Ha? Hindi. Parang saan ba kayo nakatira? Pag ganyan kayo? Bakit kung nasaan ako maaraw? Dito nga. Wow. Ano na, 7 p.m. Maaraw pa rin sa akin eh. Shell, Ireland. Ireland, ikaw ba? Alas 11 na ng gabi, may araw pa rin. Ay, nako. Hello po sila yung mga nagmamaneho ngayon ha. Hindi ko siguro traffic ngayon eh. Ano pa bang bago dahil Friday naman talaga. Friday. So marami natatraffic ngayon. Marami. Sige. Ano pa nga ba? Mga panggat, tawag sa amin 7212429. Hello po sa inyo lahat. Tawag na ang what song do you wanna play to be our first song? Sige, tuloy mo yung English mo, dali. Hindi mo English. Mga tawanan mo yan, ha? Mga tawanan mo yan. Sabi ko lang ase, di ba yung aspueta naman. Hindi na. Ano bang gusto mo? Party ba? Ano raw? Despacito. Ibigay natin yung request ni ano. Pag-aaralan ko ngayon, Despacito na yun. Despacito. Poquito. Oo, di ba? Poquito. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Pangga. Sabihin mo, Energy. Pangga. Ay, nako, mga pangga. Ano na? Malungkot na naman yung katabi mo ngayon. Bakit ba siya malungkot? Siguro dahil binraykan siya ng jowaers niya. Hoy, batiin natin yung mga nilalang na binraykan ngayon. Binraykan na? Hoy, naka-live ka pala ngayon. Oo, naka-live ako ngayon. Yan, pinipilit mo yung sira na nga yung... Ayan, sinira po niya. Yan, ang galing ha. In fairness. Basta hello sa inyo ha. Sa mga may dinaramdam ngayon, masakit ang puso. Yeah.
Ano man ang dahilan yan. Sige lang, ramdamin mo lang yan ha, kailangan yan. Kailangan sa buhay, hindi mo pwedeng lagi na lang tayo masaya. Ang pangit ng buhay nang lagi ka na lang masaya, di ba? You can only appreciate happiness kapag alam mo yung value niya at malalaman mo lang yan pag dumadaan ka sa pain. Correct. Indeed. Yan. So anong point mo? Siyang tunay. Ang point ko lang naman ay live tayo ngayon sa FB mo. No? Ayan. May pag-live. In fairness na nakita nagkasya yung pagmumukha ko dyan ha. Okay na yan, wag mo na i-adjust. Basta hello sa inyong lahat. At magandang gabi sa lahat ng mga ngayon palang kumakain. Pwede naman, yung iba kasi late talaga nagdi-dinner eh. Oo naman, yung iba. Alam ko dati ganyan kami. Pero bigla nag-adjust, naging maaga naman na kami ngayon. Alam mo ba, di ba ang Pinoy, we are known to be family-oriented. Oo naman. And it has so much to do with our meal schedule. Okay. Kasi, di ba, ang totoong dinner time. Hindi, ang totoong meal ay kapag gutom ka. The thing with us Filipinos, kasi, may kumakain oras tayo, diba, morning, lunchtime, dinner, kahit hindi tayo gutom. Kailangan kumain kasi nakatalagang kakain tayo. Uy, hindi. Gutom. Siyempre, no. Hindi, kasi nasanay na si Kumura man by that time gutom ka. Adjusted siya. Okay. Pero may ibang nation, nakakain sila pag gutom sila. Every time na basta gutom Basta na. gutom ka lang. Hindi, kasi sa atin mandatory, kailangan mo kumain ng lunchtime kasi alas 12. oh yan, kasi lunchtime. Kasi lunchtime. Oh well, by that time magugutom ka na naman din. Diba yung mga Chinese, diba lagi silang, kung kailan magutom, lagi silang gutom dahil ang kinakain ay noodles lang. Yan. So diba, so madaling natutunaw, amaya at saka magalaw sila, gutom na naman. So kakain. Ikaw ba mag-kung fu maghapon eh? Kaya sa bagay. Try ko nga mag-kung fu, no? Alam mo, hindi gusto ko feeling ko naisip ko rin kung matuto kaya ako mag-kung fu, no? Tapos kung fuhin kita, no? Yung itatry ko lang, yung pa-practice ko lang sa'yo, parang papadyak. Minsan may kahayupan ka din eh. Meron akong nalaman. Meron akong bagong step. meron akong bagong move na nalaman. Yung hindi ka mararamdaman dumudugo na yung mukha ko. Yung hindi mo alam, biglang ka na. Bigla ka na palang na chop, ano yun? Nakakasi chop. Axe kick ka na. Axe kick. Diba, na ganyan ka, no? Ano nga ba favorite mong grupo ng mga athlete na Pinay? Yung mga kicking Pinay. Hindi kasi. Hindi, di ba? Kasi di ba yung mga nagjujudo, di ba? Or kaya di ba yung mga nangangarate na mga Pinay, di ba? Parang ang kagalingan, ang tatapang nila. So, yun, di ba? So, mga Pinay sila and then they are kicking. So, we call them kicking Pinay. Di ba? Pwede na naman Pinoy. Oh, bakit? Di ba? Pwede naman ng di ba? Kung si Manny Pacquiao ay punching Pinoy. Yeah. Di ba? Oh, meron din namang mga punching Pinay. Oh, pero mas gusto ko talaga yung mga footworks kasi. So, sa bagay. Doon ako inclined. Yung mga side kicking. Ayan. Side kicking. Yung front kicking. Ayan. Pwede yan, di ba? Meron din naman back kicking. Oo, di ba? Yung parang, shit. Tapos isipa ka pa talikod yan. Back kicking ang tawag siya. So, hello po sa inyo ha. Marami baka member ka ng judo, di ba? Dati kasi tinuturuan kami ng tatay namin ni Mang Jaime ng judo. Ba't nag-judo natin mo? Oo, black belter kaya yun. Talaga? During that time, elementary pa kami, nasa Saudi pa siya. Wala naman kaming interest ni Ipe sa, di ba? Talaga, nag-judo tatay mo? Oo. Isa yun sa pinaka-tahimik na martial art. Kasi tahimik din yung tatay ko. Hindi totoo. Totoo. That makes sense. Alam mo, ngayon ko lang na-realize yan, ha? In fairness, hindi ko alam yan. Bakit tahimik? Hindi kasi yung movement ko tahimik talaga. Yung movement, kasi nag-taekwondo kasi ako nung Talaga? Paano tahimik? Walang ganon? Hindi naman. Kaya lang ang judo kasi, it uses the force of your enemy. It capitalizes dun sa force ng enemy. O nung weight, ganyan. Alam, pwede nila ako i-capitalize. Talaga? Kasi weight. Talaga ba? Hindi. Totoo nga kasi hindi ko alam yan. Pero ang alam ko lang, tahimik talaga tatay ko. Kabaligtaran siya ni Aling Elsie. Si Aling Elsie talaga, alam mo yun, kung may remote, hihinaan mo yun ganyan. Pero si Mang Jaime, kung may remote, ilalakas mo yung volume kasi hindi mo marinig. Ganyan. Direct opposite talaga sila mag-asawa. May caller tayo. Bakit? Hindi ko alam kung kasi kailangan natin. Kailangan ba? Ayan na. Talaga, hello?
Hello. Hi, kuya. Magandang gabi sa iyo. Gandang gabi sa inyong dalawa. Ayan. Kuya, anong pangalan mo? Eric, Si Kuya Eric. Kuya Eric, ilang taon na ikaw? 41. 41. Ay, taga saan po? Makati. Makati. Saan sa Makati? Sa may po. So may pasong tirad. Pasong Tirad. Opo. Sa malapit yan. Ang alam ko lang, Pasong Tamo eh. Di ba? Sa Pasong Tirad. PRC, malapit. PRC daw. Alam mo ba dati, Kuya Eric, ako siyempre Sa may KFC ba yan? Ito na naman. Shopwise banda yung KFC. Oo, di ba? Yung intersection, hindi mo ano bang mauunang yung Yes, papuntang sa South Tito Cemetery? Oo, yung kabilang side, tas Gito Cruz yung other side. Malapit ka Central? Konti. Ay, parang alam ko nga yan. Dami ka Central. Oo, hindi. Na-realize ko yung sinasabi mo yung intersection na hindi mo alam kung saan yung... Alam ko din yan, oo. Yung may gasoline... May Shell, may Shakey's. O basta yan. Oo, di ba? Oo, tama. Doon kami kung sa Shakey's, diretso yung may street na yun. Okay. Yung papuntang Sige. yung papuntang Pedro Hill. Oo, tama. Yung sa kanto, mayroong vulcanizing shop. Tama nga, talaga. Meron mga mga designer na mga gowns, marami. Oo. Sa lugar na yan. Mga nagpaparenta rin. Oh. Alam mo naman tayo, gala. Hindi, malapit yung salon ko dyan. Oo. Oo, alam ko yung Di ba salon. JP Rizal ka? JP Hindi lang nga mapagpagupit, Paps, kasi wala nang gugupitin eh. Ay, wala nang gugupitin. Hindi, akala nyo lang ho yun. Marami pa hong pwedeng gupitin ho eh. Ayun ako, na alam mahaba na confident. Gusto mo, Kuya Eric, ako na lang gumupit eh. Wala nang problema. Wala na akong ginagawa. Kuya Eric, anong pinagkakaabalan sa buhay? Nagkatrabaho po. Bilang? Sa marketing side po ako. Marketing side. Alam mo, I really admire people na marunong mag-market ng kung ano-ano. Kasi hindi naman kasi madali. Oo, passion Ako, art yan. halimbawa ako aminado ko, ay nako Kuya Eric, hindi mo ko maaasahan sa ganyang bagay. Parang yung tipo ko kasi, yung tipong ayaw mo, di wag, di ba? Yung tipong, di ba? Ano ba, gusto mong bilhin, di bilhin mo. Kung hindi, di. Para ba lang yung kotse kong asul. Oh. Yung di ba? Imagine mo, Oo nga. bumili ako ng kotse, yung asul dati, nung wala akong kapera-pera, pinangutang ko pa yung kotse na yan para mabili ko lang kasi gusto ko yung kotse. yung nagbibenta, ang sungit. Sobrang sungit. Gusto mo, ayaw mo? Ayaw mo, diwag. Parang bibiling ko nga eh. Yung tipong wala siyang care kung mabili o hindi, di ba? Kaya pinangalan ko yung kotse sa kanya. May pangalan lahat ng kotse ko eh. Si Emong yun, si Emong. Si Emong, si Dandan, si Harvey, si Nunong, si Estong, si Lilang, si Kreng-Kreng. Parang mga bagyo lang yung mga pangalan. Parang mga bagyo lang yung mga pangalan nyo, ha? In fairness, ha? Anyways, Kuya Eric, ikaw ba ay pamilyadong tao na? O single? I can say yes. You can say Pero yes. hindi pa kasi... But you can say no din. Medyo complicated lang ikwento. Pero hindi pa kasi anal eh. Pero may anak na kami. Okay. At diyan ba, Kuya Eric, patungkol ang pagkikwentuhan natin ngayong gabi? O hindi naman? Honestly, sinabi ko lang dun sa sumagot sa akin na manghihingi ng advice. Pero hindi naman talaga. Gusto ko lang talaga kayong matawagan dalawa. Na nag-tweet ka lang pala. Sinasayang pa lang oras natin. Bakit hindi na lang tayo mag-shot dito? Pwede rin. Di ba biyernes eh? Marami ngayon ang pumupunta talaga sa mga gimmickan talaga, di ba? Friday. Mag-shot naman. Payday ba? Tama. Payday ba? Oo. Hindi pa lang. Hindi kasi hinihintay ko ang payday. So, alam kong hindi. Hindi, at saka diba, yung iba nagtatanong, bakit ba gusto niyo yung mga inumin? Actually, hindi naman yung inom yung gusto mo. Ang gusto mo yung kwentuhan naman lang talaga. Diba? Pero marami akong kilala ha. Marami akong kilala. Tumawag ka naman para makipagkwentuhan lang. Magkwentuhan tayo. Batiin natin yung mga nilalang. Yung mga nilalang na yung mga nilalang na pag nakapag-inuman, wala na magdala ng kanin. Kung fu, yan yung kung fu din, kung fu mulutan wagas ba? Di ba? Yun yung tawag nila kung fu mulutan wagas. Medyo na-hurt ako. Hindi, di ba? Ganyan naman talaga eh. Yung kulang na lang yung sabi mo magdala talaga ng kanin kasi. Pero hindi, di ba? Isa daw sa palatandaan na kapag pagka banging or lasing na yung tao kapag namumulutan na ng
Diba? Pag nag-umpisa, kasi alam ba ako, hindi naman ako mapulutan talaga. Talaga? Parang nabubusog ako eh. Talaga ba? Oo, hindi nga. Wag kang judger. Hindi ka, napaka-judger mo, no? Hindi, di ba? Ganyan. Pero pagka nalalasing na, doon ka na, alam mo yun, doon ka na kutkot ng kung ano-ano. Ako malakas sa pulutan kasi hindi ako Hindi ka naman kasi nagiinom talaga. Hindi ako marunong minom. Kaya, so, okay lang. Diba, kaya pag umiinom ako, hindi ko alam ano unahin ba. Kakain ba ako dito? Umiinom ako dito. Sabay, pwede naman eh. Ganon, pwede naman yun eh. Ikaw ba, Kuya Eric, nagiinom ka? Excessive. Yan, excessive. Siya nagsabi excessive. Ibig sabihin, more than enough. Mga sa isang linggo, siguro mga araw-araw. Isang araw lang yung pahinga. Yung sa sobrang daming alcohol sa katawan, hindi na nagkakasakit. Di ba, minsan nakaka-amaze na kung sino po yung mga ganyang palain, mga hindi nagkakasakit siguro nga dahil yung alcohol nakakatulong maka-cleanse ng... Tsaka may mga taong magkakasakit pag tumigil uminom. Ay, psychological? Hindi. Mag-a-adjust ang body natin eh. Withdrawal. May withdrawal yan. Magkakasakit sila. Ay, hello po sa mga nag-withdrawal. Yung sa pag-inom, di ba? At saka yung sa... Ba't kayo tumata? Di ba? Yung mga nag-yosi din, di ba? May withdrawal syndrome. Syndrome ba tawag? Di ko alam kung ano man yan. Basta, hello sa inyo. Kamusta naman ang buhay mo, Kuya Eric? Okay naman. Okay ka naman, masaya ka naman. Ang sitwasyon ngayon. Ayan. Mukhang feeling ko to si Kuya Eric kumikita to ng masaya-saya eh. Ano binibenta ba? Ano binibenta? Ano po, sa insurance, non-life. Ano na? Non-life insurance. Non-life insurance. Opo. Pag non-life, di patay. Hindi. Mga properties, mostly sa motor cars ka. Yan. Magpa-insure ka na ng motor mo. Ay, batiin ko lang mga bangga yung sumalbahay sa motorsiklo ko. Ay, oo, yung kinikwento mo last time. Finansan po yung aking big bike. Dito lang sa baba ng building natin. Naka-insure ka ba? Huwag mo na akong bentahan. Okay lang. Yan yung mga datingan, di ba? Actually, ako kasi mga pangga, ang sasakyan sa akin ay sasakyan lang. Hindi siya, may pangalan siya pero hindi siya baby. Hindi mo ko kayang pikunin dahil nagasgas siya. Okay lang ako. Nakakapikon kaya? Nung kinuwento mo nga sa akin, napipikon ako. Magagalit ako pero hindi yung para maasiwa ako maghapon, bit-bit ko. Para sa akin, alam mo ganyan ako. Kasi baby mo yung sasakyan mo. Bit-bit ko talaga. Ako kasi, ang sasakyan sa akin, it's a tool to take me from point A to point B. Tama ganun naman. Ganun ang gamit ko sa kanya. Pero kasi diba? Pero nakakainis lang na nananahimik yung motor ko dun. Tinira bro, 3 gasgas, 3 tansan. Ang lalim. Hindi kasi nakakapikon doon yung sinadya. Puti sana kung halimbawa dinrive mo tapos nasagi. Medyo, di ba? Pero kung yung sinadya talaga yung kung makikita ko lang pag talagang nakita ko, nakita ko talaga yan. Yung tatansanin ko talaga yung pupil, di ba? Yung yung pupil. Hahanapin ko talaga. Asan pupil mo? Labas mo! Ganyan. Nakakagigil kasi talaga. Bakit ba? Imagine ko yun. Nanggigigil kasi ako. Pag ako yung, teka lang, mahirap ilabas yung pupil ko. Yung na madaling kakausap, ilalabas din naman yung pupil. Iba na lang, ilalabas ko. Ayoko yan. Meron din ako yan. Yung mga ganyan. Nakita ko. Ito si Kuya Eric. Oo nga, Kuya Eric. Wala na. Pamunta ka naman. Ako Jackson parang tanga. Diba? Bakit ba? Pamunta ka na lang dito kay Eric. Magkwentuhan na lang tayo. Pumunta ka dito ng Friday para masaya. Actually, dun sa kabila, 3 beses. Saan yun? Sa kabilang banda. Talaga ba? 3 beses ka nang nakapunta. Paps, binigyan mo pa nga ako ng si halik. Papa Jackson. Binigyan niya ako ng... Binigyan mo pala ng halik eh. Naku. T-shirt dahil birthday ko nun. T-shirt? Walang ets, t-shirt. T-shirt nga. Yung Sogo. Hindi dati kasi may t-shirt ako sponsored by Sogo. Yung harapan niya nakalagay yung pangalan ko, yung likod nakalagay yung logo ng Sogo. Tsaka yung mga location. Naku, Kuya Eric, nakikinig sa'yo mga Enerjacks, no? Si Lindsay nakikinig, si Jimbo nakikinig din, si Sheena may kadate. May kadate habang nagkakakanta ng mga salbakuta, ganyan. Hello. Anyway, salamat sa pagtawag, Kuya. Salamat. Pops, just to say something na lang for the past siguro 6 years I've been listening. May problema naman talaga along the process, especially sa relationship. Okay. Pero alam mo yun, hindi ko naman kailangan na magkwento sa iyo eh. Ginawa ko na lang kung ano yung nakikinig naman ako gabi-gabi.
So, sometimes para pareho ng storya, yung advice mo, tinitake ko na lang yun as is. Kaya, wala naman akong problema ngayon. Talaga. At least maganda kuya, wala kang problema ngayon. Ano? Masaya tayo pag wala kang problema. Gusto magawan kita ng problema. Okay na ako. Kasi napakarami ng problema sa paligid. Tapos, di ba? Correct. Kaya, pagbutihin na lang natin. Kaya nga. Kuya, mabuhay ka ha. Maraming salamat. We really appreciate you calling us. Salamat at ano. At saka, hindi na kayo babalik sa airing dalawa eh. Actually, akala ko din magbo-bold star na ako. Pero hindi talaga inadya to ng pagkakataon. Parang naasiwa yung pagkakataon, no? Pero so again, muli na kami nagbalik. At sana makadalaw ka din dito, kuya, ha? Oo, sama ko yung mag-ina ko. Ayan, tama. Magaling, ha? Salamat po. Alright, salamat, Dali mo Eric. dali mo yung ano dito, mag-ina mo. Yan, yun. Oo. Sige po, Actually, dali kayo makapasal yung mag-ina mag-ina mo, ha? Sige. Thank you, kuya. Salamat. Ingat kayo. Salamat. Bye-bye. Alright, mga pangga, yan po yung ating caller, si Eric. Kuya Eric ng Taguig. Taguig ba? Makati. Sabi dito, Taguig eh. Makati, it's Makati, you know. That's why we talked about the intersection wherein you don't know where to go. Nasa office siya ng Makati. Pero taga-Tagig siya. Okay. Uy, tawag mga pangga 7212429. 7212429. Maligayang bati po sa lahat. Sige, batiin ko muna ha. Ito si Jimbo. Ang Ugdorp ba? UGDORP. Samahan ng mga drivers ng Uber and Grab po. Hello na rin kay Russ and Sir Jimmy. Thanks po. Nakatutok daw lagi. Ay, maligayang pakikinig po. Hello po sa mga kumakain ngayon. Magbukas kayo lahat ng sardinas. Ang 555 fried sardines. So, hindi mo na kailangan gisahin kasi straight from the can. Masipag po ang 555 dahil pinirito na po nila. Grabe, Ang sipag naman nila. Grabe, bago ilata, pinirito na nila. No more gisa. Diba? Unlike yung tomato-based sardines, kailangan gisa mo pa. Ito, ibang tomato-based sardines. Ito, straight from the can, nakaprito na. Ang 555 fried sardines, may 4 na flavors. Ang hot and spicy bistek escabeche at tausiya ng 555 fried sardines. Fried sarap ng sardines ko. 555. Maligayang bati po, Jervic Daliva, Jerry Mendoza, Michael Amida Ruel, Vitore from Paco, Manila. Maligayang pakikinig po. Saying hi to Jazel Cruz, Roan ng Ava Nicole, Jane Mendez, Lopez, Ruth, Sheen Respondo, Nicole, Francia Kabangisan, iba rin kayo, pag nagbabati, pati middle name, right, kasama, Haba, no? Malala rin itong mga abusado rin itong mga Josiah, tama ba ako? Josiah Moses Fulgosino, Zenny Rose Cervantes, Sina Marie Requerme, Emmanuel Tadeo Nadres, Mary Jean Nadres, Maria Rita at Luis Alfonso Nadres. Maligayang pakikinig sa pagmumukha niyo. Oy, ito mga taga-Bounty Credit and Collection Department, si Eman, Joanna, Angel, Hazel, and Danica. Bounty Fresh, no? Nerlin, paborito. Binabati ni Eman si Beshi Cake na taga Muñoz daw. Hindi ko na kung sino yan. Pabati po kila Marge Santos, no? Transparent girl. Bakit? Maputi. Si Jason Udtuhan, Jamaica Baldedomar, Lizel Dagunot, Jolly Tomakas, at si Ella Prado. This is coming from Jeric and Jeffrey, the Corpus Brothers. Uy, kaano-an nyo si Peter Paul. Hello po, maligayang pakikinig kay Cams, and Irene, Jack, Kesa, Hazel, Mama Lizia, Yayi, Kuya Arnold, Kuya Toffer, Noah, saka yung buong team, bro na pupunta raw mamaya dito. Binabati natin si Clara na ang tanging problema ay kagandahan niya. Yan, ganda problems. Yan. Good evening kay Chicks and Papa Jackson. Pakibati naman po ang mga sumusunod. Cloud Sarmiento, ang mga maglalaro sa pera o ba yung susunod? Ang laki ng susunod. Web Scene Family daw. Ano yun, Brad? Ano yun? Susunod. Ang laki ng susunod. Bakit? Mas malaki pa sa'yo. Mas malaki pa sa susunod. Diba? Ang Web Scene Family, ang Doodle Art Enthusiast, ang Guhit Pinas, ang GP Doodlers, ayan, ang GP Bulacan, ang Nugid Family, Jamaica Sunshine, Jose Nama, at ako, Lennon Nugid. Sino si Lennon? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun nagtitweet?
umaga-umaga. Ito pala no? Hani pala ito Umuwi ka na nga. Pinauwi. 721-2429 mga panggad sa number you can call. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Hoy, ano masarap gawin ngayong weekend? Sabado, Linggo. Wala akong pa-this point ngayong weekend. Wala? Wala. I will have to spend my time with my daughter. Pero bukas, meron kaming shoot. Shoot? Oo, meron Gusto kaming ko shoot. Ano lang, shoot lang. Wala lang. Promotional video lang. Alam mo, hindi ako nauubusan ng ginagawa ko yung Chico. Lagi yan. Hoy! Nakikinig sa atin si Heini Brian A. Hartendorf. Asan siya? Nasa Dubai. Hi, Sir Heini. Nasa Dubai. Maligayang pakikinig sa'yo. Oo nga. Oy! Hartendorf! Namimiss ko na yung shisha. Ito yung ito ang aking shisha body. At sobrang namimiss ko na ang pagsishisha talaga. Maligayang pakikinig kay Sir Heini. Salamat. Watching via FB Live. Talaga. Salamat sa ginawa mo pag-tour sa akin sa ano ngayon? Sa Dubai? Ano nga yung pinuntahan natin sa Shell? Burj Al Arab. Hindi yung lugar, yung parang lumang yung kumain tayo. Sa Souk Madina. Souk Madina. Souk Madina, yan. Oo nga, silent beach. Napalibre siya doon, napalibre. Oo. Hindi na nga lang tayo nakasakay doon sa yung Abra ride. Nagkataon lang, busog ako nung kaya wala ko in-order gaano. Talaga ba? Hindi. Naalala mo, nagpakain tayo ng yung ibon, yung lumalapit sa atin yung ibon. Pero kumain lang tayo ng fish and chips noon kasi. Yun lang, kasi nga wala tayo, kasi nakaupo tayo. Galing tayo sa kain, dalawa. Galing tayo sa anong mall yun? Talaga? Galing tayo sa kain noon. Nagkita tayo. Galing tayo Mall of the Emirates. Galing tayo kain noon. Galing tayo Mall of... Antayin mo kaming gutom ni Chico ata. Babalik kami dyan sa Dubai. Ha? Maghanda ka dyan. Babalik tayo dyan. Madinat Jumeirah pala daw. Hindi yun nga, Souk Madinat nga. Oo nga. Alam mo, gusto ko tuloy kaya nga, alam mo, gusto ko mag-business, shisha. No? Nakakatuwa kasi. Wala lang, gusto ko lang. Na-share ko lang, gay. Thanks, bye. Okay na? Hello po sa lahat na nakaantabay sa atin. Si Angel Sapphire, Arnold Caldea. Oy, hello sa inyo. Bati mo daw siya, Chico. Oy, Arnold Caldea, ayan na ha. Masaya ka na ba? Wala lang. Di masaya din ako. Masaya ka eh. Si Regina Constantino, hello po. Ay, mga tagawang kung abangan nyo kami ni Kay Chico dyan. Kapunta na ako ng Hong Kong. We'll be having a fans day dyan sa Girlie Acevedo, Joy Lalo. Maligayang pakikinig po. Hello po. Hello rin sa lahat ng mga taga-Anytime Fitness. Ay, hello sa inyo. Ayan, sa El Pueblo. Binabati ko niya sa MOA. Maligayang pakikinig po. Kumusta? Si Ivan Chavez daw sa Qatar, sabi ni AJ Dino, na hindi ko alam, hindi pa man libre to, nakakairita na to ha. Basta hello sa inyo. Si Sheena, nabuhay na si Sheena, lahat na ng mga Energix ay nakikinig na. Ang ingay daw. Maingay kayo nga dyan, maingay. Kanina pa kayong hapon. Sa lahat ng mga magjowang nagdidiwang ng kanilang mansary, anniversary, hello po. At binabati ko din yung mga single nagdidiwang ng breaksary. Hello po. Ay, talaga? Breaksary? Meron na yan. Binibilang mo pa ba yan? Sus ko, paano ka maka-move on kung bibilangin mo yan? Ewan ko, may kaibigan. Talaga ba? Totoo ba yan? Breaksary talaga? Itago mo sa pangalang Mark. Parang kilala ko siya. Parang kanina lang nakita ko siya eh. Batiin natin si Papang Ronald Villaluna, nakaantabay. Si Stephanie nakaantabay din. Salamat. Tawag din 721-2429. May caller na tayo. 721-2429. We have a caller from Bulacan. Chico, si Marga. Marga, magandang gabi. Hello, good evening po. Pakipatay po yung telepono mo. May radyo ikaw? Pakipatay daw po. Okay po. Ayan. Si Ate Marga. Ikaw ay 29 years old, tama? Opo. Yan, si Marga. Ano pinagkakaabalan sa buhay ni Marga? Housewife. Housewife. May kids na ikaw? Meron na po isa. Ilang taon na? 5 years old. 5 years old, no? Uy, nakakatawa yung mga ganyan chikiting, no? Yan, 5 years old. Kakulitan pa rin yan, di ba? 4 years old, 5 years old. Opo. Sobrang kulit. Diba? Baby boy, girl. Boy. Ikaw nga, 20, mahigit ka na. Ang kulit mo pa rin eh. Bata pa kayo. Magti-30 na nga ako. Diba? Hindi kasi, yung mga ganyan, mga 4 years old, 5 years old, yan yung mga pwede mo nang, yung
laruan na kumbaga yung nakakapawi na talaga sila ng pagod na pag-uwi ka, pwede mo na utuin naman. Tsaka meron na silang thoughts. Pwede na sila managot sa'yo. Sumagot kaya na. na, ganun, nakakatuwa na sila. Lalo na siya, sobra. Talaga? Oo, Opo. si Ate Marga. O di, ba't parang ang lungkot mo? Malungkot ka ba? Yan na tayo eh. Sakto lang. Bakit? O sige na, magkwentuhan tayo. Tungkol ba saan ito? Anong ganap ni Ate Marga ngayon? Actually, po, yung husband ko nasa abroad. Saan? Saudi. Saudi Arabia, KSA. Okay. KSA. So, ngayon, yung anak ko, lagi siya nagtatanong kung kailan uwi yung daddy niya. Then, si anak. Okay. Yeah, since birth. Yung anak ko, parang nakasama lang niya ng ilang araw. Okay. Parang mga 1 month per year. Yan lang siya nakakasama. Hindi, so ibig sabihin taon-taon umuwi si husband? Taon-taon naman. Taon-taon, tas mga 1 month, ganyan. Usually ganyan naman ang no? Meron umuwi, pero mga 2 kasi months. ngayon, sa age niya kasi ngayon, na 5 years old. Medyo inquisitive na yan eh. Oo, bakit ganun? Bakit? Ang dami ng tanong, correct. Oo. So ngayon, anong kino-concern ni ngayon, Chikitin? kasi lagi na pinagtatalunan na kung magre-resign na siya or babalik pa siya dun sa work niya. Ano bang work niya dun, ma'am? Siya, technical marketing. Ano po? Technical and? Technical and marketing. Kala ko technical malfunction. Technical and marketing, yeah. Ano yun? Technical and marketing? Talaga? Okay. Technical and marketing? Sa isang, siya, sa brand, sa gulong. Sa gulong. Gulong. Yeah. Ate, makikilakas kami ng boses, ha? Yehey. Apa. Ayan. So, okay. So, tapos, ngayon si anak ay more tanong, more fun. Gusto niya pauwiin, no? Gusto niya pauwiin yung father niya, syempre. Pero, hindi nila kailangan pinagtatalunan. Ba't kailan ba siya, kailan ba ang next na planong pag-uwi? Actually, dapat po, hindi na magre-renew this year. Okay. Ang dinadahilan niya is, hindi daw kasi siya papayagan ng amo niya. Wait lang ba, gaano katagal lang ikasal? 5 years. 5 years. Gaano katagal na siya? Sa kabuuan ng 5 taon na mag-asawa kayo, gaano katagal na siya nasa Saudi? Yun, kasi nung umalis siya, pregnant pa lang ako. So ganun din. Halos 5 years din. Oo, ganun din. Kaya nga, nakakasama lang niya yung bata. Once a year na, once lang. Okay. Ano pong tanong mo sa amin, ma'am? Tatanong ko lang kung okay lang kaya na kumbaga, tulungan ko yung anak ko na i-convince na umuwi na lang din. Okay, ganito ma'am, ganito. Unang-una sa lahat kay Chico, the decision will not rest doon sa anak ninyo. Ito usapan mag-asawa. Kasi economics to ng pamilya eh. Correct, totoo yan. Economics to. Kabuhayan yan eh. Diba, there will come a point, diba, sa buhay natin, iba ang desisyon pag meron kang pamilya at single ka. Totoo. Iba yan eh. Totoo yan. You become practical kapag meron kang obligasyon. Correct. Diba? Pag single ka kasi, pag ikaw lang magugutom, madaling solusyonan yan eh. Tama. But when people, diba, ay nakaatang sa balikat mo yung kakainin nila, ibang desisyon. Correct. Alright, ganito po, Yun nga yung gusto kong itanong. Kasi parang okay naman kahit pa paano, okay naman. Okay. Ang gusto ko lang... What do you mean okay na po? Okay na, you mean may ipon, ganyan? May sapat na... Kahit pa paano naman. Tsaka ang gusto ko kasi kaso, sana... ate, ang ipon ay nauubos. Hindi. Kasi dun sa lugar na yun is walang possibility na magkaroon ng chance na magkasama yung family namin. Kapag halimbawa kinakausap mo siya, anong sinasabi niya? Anong time frame niya? Anong timeline? Laging hindi siya ko papayagan. Okay. So ibig sabihin po, it's short of saying na I still want to work here. Parang ganun. Actually, ma'am, ano ba tanong mo sa amin? Kung paano i-convince? Hindi. Kung okay lang kaya na tulungan ko na mag-convince yung anak ko kung kumbaga fair ba yun. Oo naman, bakit fair ba? Kasi ma'am, ganito ano naman kasi, sa mag-asawa ko Chico kasi,
wala namang masama if you let your husband or your wife, di ba, know kung ano talaga yung gusto mo. And then you guys find a common ground whether kung babalik dito o hindi. Kasi unang-una pa, yung pagpunta sa abroad, may kontrata yan eh. Oo, meron hindi naman diba, tali ka dyan eh, sa kontrata. Ang unang tanong ko po sa inyo, kailan po ba yung tapos ng kontrata niya? Every year naman yun eh. Parang every year. Yung renewal. It's your choice. Oo, it's your choice na Okay. mag-renew or not. Kaso di ba nag-renew nga ngayon? Yes, ngayon nag-renew. Okay. So ngayon parang ate, sorry na lost ako doon. Yung tinatanong mo ba yung sa anak mo, gusto mong, ang tinatanong mo Gusto kong pagbigyan yung anak ko, pero parang napaka-unfair naman kung pati ako, pagsasabihan ko din yung guy, yung asawa ko na Meron akong isang part dito na na palaisipan sa akin eh. Ano doon? Yung part na Kuya Chico na sorry ha, Marga, magiging totoo ako sa'yo ha. Hindi kasi ako naniniwala na yung bata ito eh. Yung bata yung issue sa kagustuhan ng bata. Oh. Kasi alam mo ganito, wait, Marga. Kasi if you are, kung ikaw yung wife, na naiintindihan mo kung bakit na andon Correct. yung asawa mo sa Saudi, hindi na aabot sa punto magtatanong ka sa amin eh. Kasi you will explain to your kid. Automatic na anak, ang tatay mo na andun kasi nagtatrabaho. Sinasabi ko naman yun sa kanya. Diba? Pinoconvince ko siya na kasi po, normal po talaga sa bata, di ba, na magtanong asan po yung papa ko. Kaso parang sa akin kasi alam ko naman sa sarili ko na sana iba na lang, di ba? Parang sana doon na lang, marami naman lugar na pwede. Kaya lang kasi hindi ko lang magawa na, kung hindi ko lang siya na-convince na gano'n. What do you mean lugar yung trabaho? Yung trabaho ng asawa? Other countries. What's wrong eh? Kasi hindi kasi ate, di ba, halimbawa, lumipat na ibang country, still, malayo pa rin sa inyo. Hindi kasi ang point niya, sa Saudi kasi, walang point na makuha sila mag-ina. Okay. Unlike, diba, nagpunta ng Singapore. Okay, pwede mong kunin yung mag-ina mo eh. Correct. Hindi kita minura, yung mag-ina niya pala. Hindi ba? Wala ba? Hindi ko kasi alam eh. So, di ba, walang possibility sa Saudi kasi. There's no chance. Wala po talaga. Wala. Mahirap. Ganito po, alright. Mami, Marga, alright. At here's my advice to you. Kung pag-uusapan yung mag-asawa, yung pag-uwi niya dito, ilagay nyo sa usapan, ilagay nyo to sa usapan na nag-uusap ay bilang mag-asawa. Because honestly po, hindi naman sa ina-undermine natin yung longing ng anak sa tatay. Kaya lang po kasi, there are decisions na hindi mo pwedeng i-rest dun sa bata dahil nanabik siya. Kasi this is actually a topic of economics. Kasi pwede namang umuwin, di ba? Pero yung para i-give up mo yung trabaho, parang hindi yata, di ba? Oo, baka kasi i-give up yung trabaho dahil lang sa namimiss ng anak, ending ang kayo pag, di ba? Diba? Iba po talaga pag mag-asawa. Ma'am, ganito kaya sinabi ko kanina, pakiramdam ko, hindi to tungkol sa bata. It's you. Feeling ko na may miss mo ate mo eh. Oo, ikaw to. Tumaga na may miss yung asawa niya, gano'n. Hindi. The truth is, isa na rin sa point na, para kasi feeling ko lang din. Kasi sa tagal na, parang lumalayo yung loob ko. So ako, nahihirapan na rin na turuan yung anak ko. Lumabas din yung totoo, tungkol sa'yo to. Diba? May pagpupurot pa. Nahihirapan din ako tuloy na yung syempre kung ako nga sa sarili ko lumalayo, paano ko patuturuan yung Ma'am, anak ganito ko? Alright. We can actually talk about this nang walang plastikan. So, kung ganyan tatakbo yung usapan natin na to, Ate Marga, my question is, ano ba? May nagugustuhan ka ba iba? Wala. Kasi di ba lumalayo ang loob mo. Pag lumalayo... Hindi, wala. Kasi parang Kasi kasi Marga bilang asawa? Nawala. Bilang asawa. Bilang pala yung load nito eh. Baka yung only. Yung every 12 minutes. Oo, di ba? Bilang yung load. Pero alam mo, totoo yan, Papa Jackson. Kasi di ba, ako lumaki sa pamilya ng may OFW. Yung tatay ko, di ba? OFW kaya nga talaga. dapat OFW. you're the perfect person to, So, from the perspective of anak, kasi kayo yung malayo sa magulang. So ngayon, totoo yan, yung sinasabi mo, na automatic yan. Yung nanay ko, si Aling Elsie, yan yung recollection ko, ng kabataan ko, kabilang yan, yung tipong, nak, si papa mo, ganyan-ganyan, na ang naaalala ko pa, pinapakita sa amin yung picture frame ng tatay ko.
Oo, na mukha siyang may bigote siya doon na pwede niya ipinta yung bigote niya sa kapal, ganyan. So, yung nanay ko, ginagawa niya yung trabaho niya bilang asawa, no, na para ipaintindi sa aming mga anak na ang tatay nyo o yung tatay namin ay nasa ibang bansa, nagpapakahirap para may maipadala sa atin. Ganon, di ba? Kaya hindi nyo nakakasama, ganyan. Kasi nagtatanong kami, di ba? Sa si Papa. Kaya uwi, di ba? Kaya tayo mamamasyal, di ba? Kasi pag pumunta kami ng mall, malimbawa, pumunta kami pasyalan, kami bilang bata, nakikita namin yung ibang pamilya, andun yung tatay, andun yung nanay. Kami, lagi namin kasama nanay, si Aling Elsie. So, di ba? Nagtatanong kami. At yun yung recollection ko ng isa sa part ng kabataan ko, yan yung nare-recall ko na laging nagre-remind ang nanay ko na ang tatay. Kaya lagi kaming kumakaway sa eroplano. Kaya, iba, yun yung rason kung bakit kami... Kaya kami kumakaway sa eroplano. Minsan hanggang ngayon kumakaway pa rin ako. Di ba? Hanggang ngayon kumakaway pa rin ako. Pero ganyan. So, natural, yung in connection to what you said, yung bilang nanay, automatic mong gagawin yan eh. Yes, At hindi mo iisipin yung, tama, hindi to issue ng dahil sa namimiss lang namin, no? O dahil naghahanap kaming, yung anak dahil naghahanap, hindi. Kasi alam mo naman i-give up ang kabuhayan para lang dahil sa namimiss, hindi ba? Unless mayaman kayo. Naniniwala ako na first nakaatang sa balikat ng nanay kung nanay mo yung nandito para ipaliwanag sa anak. Kung tama yung ginagawa naman. Kung bakit nandun. Pangalawa, it's your responsibility bilang nanay. Ayun yung part that you have to play, di ba? I think it's unfair na alam mo yung asawa mo nagtatrabaho sa ibang bansa at nagsusustento sa'yo, and then you will say, lumalayo yung loob ko. Dahil long distance relationship. Nagtatrabaho naman yung asawa mo doon. And most of all, wag nating isipin na nandun yung mister mo at ginusto niya nandun siya kung pa pwedeng nandito at kumikita ng parehas. O alam mo, hindi talaga ganun. Diba? Nandun yun, hindi niya ginustong nandun siya because honestly, karamihan ng OFWs na nasa ibang bansa, diba? Kung meron lang silang kita na matutumbasan yung kita nila doon na nandito sila, they will not leave the country. Mag-agree talaga ako dyan, no? Bakit ka papunta rin kung pwede naman nandito ka? Totoo. Bakit ba ako high pitch? Hindi ko rin alam sa'yo. Di ba kung pwedeng dito ka na lang at kasama mo yung pamilya mo, di ba? Ganun naman talaga. Tsaka, ayun ako, pag-usapang OFW talaga, nakakalungkot lang din dahil ako naranasan ko na nga din talaga mag-OFW. Tapos di ba nung pinuntahan ko yung nanay ko doon, nakita ko yung trabaho niya. Di ba kinuwento ko nga sa'yo, nung sinama ako ni Aling Elsie sa trabaho, gusto ko lang sumama kasi gusto kong malaman ano yung ginagawa niya. Di ba? Iba yung kinikwento eh. Nakinikwento na, di ba, nagaganyan sa mga bahay, di ba, naglilinis. So, tanggap namin, alam naman namin yan. Okay. Wala naman masama dyan. Pero nung time na pumunta na, for 2 weeks nandun ako at sumama ako dun sa isa niyang trabaho talaga. Doon mo nakita? Oo. Lahat ng pinalakwatsa mo? Oo, Brad, naiyak talaga ako. Hindi ko lang pinakita, syempre. Yung parang, nung kumuha na siya ng vacuum, naiyak na talaga ako. Hindi ko kinaya. Naglilinis din ako, nagtumulong din ako. Tinulungan ko siya, syempre. Pero bago magsimula, naiyak talaga ako. Hindi ko talaga nakayanan. It's a confirmation, di ba, of what yung nanay ko. What you've known all along. Kaya nga na parang okay. Tapos doon ko na, di ba, nare-recall ko na, tapos kung makahingi ako dati ng, di ba? Exactly. Nung hindi ko pa naiintindihan, kung makahingi ako, gano'n na lang, di ba? For them kasi, it has become a way of life to them. Hindi na nila iniinda eh. Hinahanap ng katawan nila yan. Hinahanap ng katawan nila pero yan. bilang ikaw yung tipo ng anak na humingi ng walang kaparadakang gastos at makikita mo silang ganon, kung may konsensya ka natitira, makukonsensya ka talaga. Grabe talaga yun. Tapos di ba, lalabas ako doon eh, baka makita ako nung Irish, baka kausapin ako, baka reglahin ako, diba? Hindi ko. Diba? Why are you crying? Magagagaroon doon. No. Go there. No. Go there. I told you not to go to, but you go to. Go there, not here. Magagagaroon ako doon. Pero diba, yun nga, ay nako, kaya yung mga may mga asawa, diba, may pamilya, may nanay, may mga, di ba, may mga kamag-anak, may kapatid na sa OFW. Ay nako. Kumustahin nyo naman. Tsaka i-respeto nyo yung pinagpaguran nila. And yun na nga lang, the least na pwede mong kumustahin, yung kumustahin na hindi ka nanghihingi. Yan. Diba? Kasi minsan, mangumusta ka ng totoong nangumusta at hindi ka nanghihingi. Minsan may kadugtong na hindi minsan, Brad, madalas talaga. Diba yung may kadugtong na hingi yung pangungumusta? Oo. So sila, yung sentimiento na naalala mo lang naman kapag ganyan. Totoo yan sobrang totoo yan. Kasi na-feel ko rin yan. na-feel ko talaga yan. Pagpadalahan na, tsaka ka diba? Kapag pagkakailangan na ng ganito, manghihingi ng ganyan-ganyan, tsaka ako maaalala. Pero, diba?
Hay nako, OFW. Hello po, sila na nakaantabay sa atin. Marami nanonood sa ating OFWs ngayon. Okay, hello po. Maligayang pakikinig po. Hello rin po sila ng mga nilalang na, alam mo kay Chico, yung programa ko ng Mondays na hanggang Thursdays na hindi kita kasama. Walang gabi halos na walang nag-attempt na OFW tumawag sa atin. Kagabi lang may tumawag sa akin, Singapore. Usually nga, and then ba, oo. Pag dati sa umaga din, may mga naging callers din ako na, New Zealand. Yan, Hong Kong, Japan. Ito, pinagmamasdan ko ngayon, Venezuela. Valenzuela pala. Venezuela. Croatia, Turkmenistan, Uzbekistan. Hello po sa inyo lahat. Salamat. Timor-Leste. Di ba, bakit ba? Salamat kung at some point we are making your day a little bit lighter. And more positive. Hindi, Papa Jackson, it really helps, no? It really helps. Kasi di ba, ako na nasa Dubai ako, it really helps na to make them feel, no, itong mga OFW, to make them feel na at home sila. At least. Meron ka sa pagiging Pinoy. Oo, nakakawala talaga ng homesick. Somehow nakakatulong. Kahit yung nakikinig ka lang, yung nakikinig ka pero feeling mo katabi ka nila or feeling mo nasa Maynila ka dahil sa mga pinag-uusapan. Diba? Dahil Pinoy ka, nakaka-relate ka. Yun na nga lang, Chico, ito best example. Yung mga nasa ibang bansa, pag kumain sila ng pancit canton, yung lucky me. Yeah, Ang dating sa kanila, nasa Pilipinas sila. Gano'n, no? It gives them the ambience parang Pinas Canton Totoo. Diba? Totoo naman talaga yan. Kasi pambansang ano yan pantawid ulam ng mga Pinoy. Na carbo overload kasi inuulam namin kaya yan. Yan. Inuulam namin yan yung pancit canton talaga. Ulam yan sa amin. Ba't ba kayo nangingialam? Ulam. Hello po, sila natin babati. Tapos na. Hello kay magandang umaga kay Kel Ramirez, nakaantabay siya. Si Papa Jackson, kay Chico, lagi ko nakaantabay, sabi ni A.L. Zeknas. Maligayang pakikinig kay Marilyn Garcia. Ayan. Hello po. Si Julieta Andrada, may pagrereklamo. Reply naman po, wala kang nabasa ng isang mensahe sa akin at pinadala niya yung picture niyo magkasama kayo kay Chico. Talaga? Ayan kasama pala ako dito. Kasama ka dyan sa dati pa yan Oo, dati pa yan. Hello po, maligay. Okay, good evening po kay Chico and Papa Jackson. Pakibati naman po ang aking mga kapatid na sina Alvin, Clarence, and Carlo Ramos. At sa mother ko po na si Marie Ramos at sa father ko, Otchoy Ramos. Pati na po sa mga T. Jose Boys ng Ugong Pasig, sabi ni Aljon Ramos. Sana hello yung Ramos po, family nila. Shine ng Tagaytay, nakaantabay siya, nag-work siya sa Taguig daw. Mabatang ate siya, Kuya Chris at Ate Lara. Maligayang pakikinig po. Ayan. Ito. Hello po kila Lilibeth Aromin, Bing de la Cruz, Glenes Espiritu, Faye Mariano, Ares Tutol, Angel Sapphire. Sila to, Cristia, Tin Costales, Jessica Marie, Jos Vinluan, Regina Constantino, Girly Acevedo, Lita Tugbo, de Santiago, Ellie Canyoza, and also saying hi to Nikay Carbajosa, to Emily Celario, and alam mo, nahihirap ka sa ginagawa mo. Oo nga, actually nga. Kaya tigil ko na nga. Maligayang pakikinig din sa anak ni Tolit, sa ating tech on duty ngayon. Tolit! Si Beth Cheche at sa anak ko na si Ethan Cielo Castro sa Antipolo. Maligayang bati kay Maria Claren, Engineering 5B ng Colegio de Montalban, Jethro Almado, Erwin Cortez, Labugin. Ayan. Hello daw sa iyo, Chico. Hello kay Majed Aquino ng Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Pancit canton with boiled eggs. Kaya ng umaga kinain ko yan. Yung hard. Marge Santos, Ivy Santos, Maylin sa naman Casimiro, si A.L. Nabasa ko na to. Hello po sa inyo lahat. Si Mary Chris Basa, hello po. Maligayang pakikinig po. Maria Cristina Carlos, happy listening po sa inyo lahat. Thank you very much. Jessa Candaza, Greg Torniado at Trina Abigail Otamias, Pau Zev, maligayang binabati ka nila lahat. Si Bianca Mangarin, si Bing Santiago Solis, hello po sa inyo lahat. Hindi ko kayang batiin lahat habang wala kami ng show ni Kuya Chico dito. Hoy, thank you pala kay Miss Carol Madriaga dun sa fruits and sa paspaghetti. O nga, ang sarap-sarap na spaghetti. Kaya kanino galing?
Kay Carol, Miss Carol Madriaga. Talaga? Madriaga. Parang pinsan ko to. Talaga? Totoo nga? Madriaga eh. Baka naman maraming Madriaga. Pinsan ko lahat. Oo. Bakit ba? Ako nga, di ba, yung may galis nga dyan, feeling ko kapatid ko na agad eh. Kaya di naman kami magkaano-ano eh. Batiin ko lang si Thelma Pomida, Sheila Mariel, Vilma Prudente at sa PL Moon, Muntinlupa. PL Moon. Oo, at sa mga CAS mates at MC43 at mga tropa ko sa Villa Palau. Ayan, hello po sa inyo ha. PL Moon, Muntinlupa. Mga taga Muntinlupa dyan ha. Sige lang, dyan lang kayo. Huwag kayo lilipat ha. Hello po sa mga nanonood ngayon sa live, oo nga, naka-FB live ka nga maligayang pala. pakikinig po at panonood. Kinukulit na ako mag-FB live. Hindi nga ako marunong nun. I-share mo na lang. Oo nga, i-share ko na nga lang. Kasi daw nag-FB live ka daw. Hindi nga ako marunong nun nga eh. Hindi ko nga alam paano. Alright mga pangga, kaya Chico, let's Anong patutugtugin natin ngayon? yung mga paborito mo lately. Ano yan? Yung paano ang gabi ni Luke Mijares. Ayan, oo nga. Paano? Oo nga. Gusto ko yan, be. Ang ganda-ganda niyan. Pangga! We are in number 106.7 Energy FM, Pangga! Huwag mo sabing radyo, sabihin mo. Coming from Papa Luke Mijares. Ayan, at saka si JR. Yan, the Blackbird of Asia. Oo nga, no? Kasi raw marami na raw songbird, di ba? Kung ano-anong bird, siya naman yung blackbird. Siya naman yung blackbird nga, no? Napaka-cool nito si Luke Mijares talaga. Pangga, ito na po yung awitin na yan. Oh yeah, yan.